di ba? Walang talo Oo. etong combo na to. At mas pinakunat pa nila adding Uranus sa kanilang lineup nga. Pero tingnan mo, ayan na nga! Wow! Nako po, idol ng mga kids, hindi niya in-anticipate yung ganong klaseng aggression mula sa Zushin dito ni Sean. Hindi niya rin na ano hindi niya rin nasukat yung damage output ng Susin Angela combo. Oh, di ba? Yun Diba? lang. Ayan na naman, Oh, even Ogwen masakit is pala. forced. Sabi ni Sabi Owen. niya, men, di pala kaya. Oh. Kinailangan kong babaran para makuha mo yung minions mo, pero kailangan kong umuwi ngayon. Yeah. Eh kung papansinin niyo yung lineup ng Onyx 9 Lives, wala silang masyadong crowd control. They will heavily rely on that lantern flare. Yun lang yung pinaka Oo. control na meron sila dito para hawakan sa leeg ang Team Falcons, but they don't need a lot of controls kasi sa pokes pa lang ulam na. Diba? Parang yun palang okay na. And ang magiging problema na lang, who is gonna hold Kyle TZ? Mamaya nga. Diba? Mamaya. Kasi upon objective team fights, no doubt, isa pa rin o I can confidently say na number 1 spot pa rin ang Thorn Rose Retreat. Diba? Siguro ang makakatalo lang dyan yung little counter retreat ng Balmond. Pwede. But now, binunggo si Kyle TZ. Phantom execution na hindi natuloy dahil sa buhat ni Sean. Yun pala. Stay freaky is too freaky against Team Falcons. Wow! Sinagot na kagad yung katanungan, Kuya Joshi Cakes. The Shield of Spirit, the Lantern Flare combination, timingan lang yung Thornrose and they know how to deal with the Lancelot of Kyle TZ. Onyx 9 Lives right now is holding this momentum and I think Team Falcons, nandun pa rin sila sa surprise moment na, ba't ganito to? Oo, di ba? There is a reason kung bakit hindi lumabas sa ibang mga teams o hindi halos lumabas sa FPL Philippines Playoffs yung ganitong lineup dahil ganito ang epekto ng lineup ng 9 Lives. Okay? Yung sinasabi mo kanina na may choice si Kaloy o si Yolak ng sinong sasaniban, pinuntahan niya ngayon itong si Yuk TZ. And I'm not sure if this is the real Yuk TZ, by the way. Nagkaroon na ba ng Hindi ko sure kung Wala may pang- nangyari ng trade. Oo. Kasi wala pang confirmation. I mean, even us. Oo nga. Hindi namin alam ang mga nangyayari. Not unless usisain namin. But let me confirm. Magme-message tayo. Hihingi tayo ng tulong sa kinauukulan para ma-confirm natin yan. Yeah, well, with this Moskov, if si Yuk TZ man to or Sinosha, yun ang sinasabi mo. Anytime pwede siya saniban ng Angela and he could win a one-on-one against Super Marco. Kahit bulletproof si Super Marco, pero pag naitali, at lalo na kung may heal, yung mga damage na binibigay niya is maipapagpag lang ni Yuk TZ. Diba? Tsaka Moscow pa yung gamit. So mobility-wise, it is not a problem for Yuk TZ or Nosha. I-confirm pa natin yan. And for Team Falcons, again, tulad nga sabi mo, they are still in surprise, in shock na paano gumagana, di ba? May part na ipapaliwanag ba ng Sensa yung ginagawa ng Onyx 9 Lives? Di ba, ang lambot ng mid nyo pero ba't ang aggressive nyo? Oo, di ba? Ang tapang eh. Ang tapang. At tulad ng tapang ni Lanzo sa may backline, dalawa yung binabox out para lang hindi makasilip man laang doon sa may turtle pit. Onyx 9 Lives is controlling every corner of the map right now because of this exotic lineup. And Kane Schofield, wala siyang ibang gagawin kundi i-clear ang kanyang jungle camp. And hindi lang kanyang jungle camp, even Kyle TZ's own jungle camp. Because of the Thornrose Retribution, still he was able to get that purple down. Pero hinabol na ng Susin Angela combo. Yung damage is enough to get the air of the TZ Blade down. And hindi lang yun, nandiyan pa si Flap TZ para counter kill. Makuha niya ang buhay ni Sean on the process. Kaloy and Lansu, parehas silang niyoyoyo ni Flap TZ. And that explains Flap TZ being the answer for Onyx 9 Lives. Yeah, binigyan tayo ng sagot dito ng Team Falcons on how to deal with Onyx 9 Lives. After the Heart Guard, mahina na. Malambot na technically.
Itong Angela and Zushin at doon na punish ni Flap DZ yung pagmamalalim ng Onyx 9 lives. The trade is 3-2 and they're not yet done. Yuk TZ, wala ang hard guard tol, kaya pinasok doon ni Super Marco. The rotation right now of Team Falcons, it seems that they finally got the answer against that Angela Zushin. Ang nagiging sagot pala ay ang dalawang side laners. Kung yung mid trio lang ay hindi kaya, again, Zushin with the art guard, and makukuha ni Kyle TZ yung revenge na kailangan niya. Kaloy na iwan na mag-isa yung bata. Tatawa yung SOD, but in doubt, napapasok si Yuk TZ doon sa laban. And because of that, Team Falcons is slowly catching up to Onyx 9 Live. Di ba yung Angela at yung Zushin na bata na yan, sila yung nang mamama dito sa Team Falcons, pero yun nga, nahahanapan na ng paraan ng Team Falcons yung shields na yan. Hinihintay nilang mag-war off yung Heart Guard at makababa si Kaloy. Yes, may mga trades na nakukuha ang 9 lives, pero napansin mo yung ginawa ni Kyle TZ. Hindi na siya yung na-target kasi hindi na siya yung talaga naging agresibo, lumapit doon sa Zushin. Okay, so turtle fight once more. Lansu ay nanlalandi lang doon sa likod. Yun naman talaga ang kanyang trabaho. Ayan na naman. Zone. Ayan na naman yung Zushin Hansen na combo. Nako po, pero maagang nawala si Kaloy, mga kaibigan. Yuk TZ with an off-cam push. Unfortunately, hindi pa tapos yung mission doon sa may turtle pit. Kane winning that turtle against Kyle TZ. Dalawa man ang nawala sa 9 lives is nagawan pa rin nilang ng paraan makuha ang objective. Okay, so words of confirmation, hindi affirmation. Galing sa kanilang paldong-paldong manager na si Miss Millie Dolor. Shoutout na rin sa'yo. Ang naglalaro po dyan sa Onyx 9 Lives ay si Nosha. Si Nosha. Na naka-IGN lang ng Yuk TC. Talaga. Okay? So, pakabalang ng onte, pakilig lang. Pakilig. But then again, it's Nosha playing for Onyx 9 Live. Pero duda ako eh. Pero malay natin, di ba? May chance na magkaroon ng ikutan. But Nosha, nanalo pa naman na gold, di ba? Best gold, rookie of the year. I mean, not the gold lane pala sa MDL. Rookie of the year, I mean. Tas magiging Yuk TZ. Parang maaga pa para mangyari yun. Ganun pa man, siya nga confirm ang may hawak na itong Moskov. So far, Team Falcons finally got their groove back. And they are just melting that Zushin and Angela combination. Yu! Habulin ng gulong. Ogwen ang magbabox out. Hindi pa tumama. SOD! Nosha! Pantawid lang. Inabutan ni Nosha sa may backline. Ang idol ng mga kids. Si Flap TZ ngayon nasasalubong sa napalalim ng members ng 9 Lives. Pero nandoon pa rin si Kane para salubungin din abangan. Doon si Ogwen. Free hit lang. Doon si Nosha. Phantom execution. Kyle TZ with an answer. Unfortunately, target will be Kane and Ogwen. Maabutan pa rin sa likuran. Team Falcons Philippines keep on chasing down sa mga members ng 9 Lives pero di nila maabutan Yuk TZ or Nosha. Nalilito na rin ako Napakailap ng batang to. Remember, sinubukan ni Flap TZ na abutin with the curtain call. Di niya maabutan. A lot of Spear of Misery and even yung kanyang dash. Sinubukan ni Kyle TZ abutin ng Phantom Execution. Hindi pa din niya naabutan. And si Kane Schofield nagsilbing pader. Diba? Nagsilbing Hardyplex. Siya ay sumalubong sa lahat eh. Diba? Ganon din ang ginawa kanina ni Flap TZ, if I'm not mistaken, or Ogwen, para lang makatakas si Few. Pero ginawang pantawid lang pala. Diba? Tumagos pa rin yung marka sa likuran. And natamaan pa rin doon. Etong si Few. It's an even game. So far, we don't know who's gonna control this Lord pit. But Lansu, again, using this Lord para lang magtuloy-tuloy ang kanyang regeneration. Okay, so Lord na naman ang pwede paggagawan. Remember kanina, Kate Schofield wins that objective. Laban kay Kyle TZ. Kaya ba kayo lumapit ng Team Falcons? At yung hard guard! Nasakto pa yung face break doon pero sila makakuha ng turtle. Si Kane pa rin! Si Ogwen ang mapapatay sa may gitna. Nakapatong pa rin mga kaibigan doon. Kay Sean, itong Angela ni Kaloy. Inabot! Sakto yung pagbaba doon at natusok sa loob. Etong si Sean. Kane will die in the process as well and Flap TZ is not yet done. You wanna take down Kaloy. Sa likuran manggagaling naman etong si Lansu at isang Nosha! ang mangyayari sa may gitna.
Few na naman ang kanyang napaslang at mukhang aabangan siya doon ni Kyle TZ. Humalma yung sitwasyon natin, Kuya Joshi. Hinabol ni Flap TC yung bata, pero nung nakatakas yung bata, sumanib pa kay Yuk TC sa gitna. Napanalo yung laban kay Few, pero si Kyle TC ay hindi na nakuha. But Super Bar coming to Salmon Force! Sasayawan naman eh. Masyado pala kayong malalim pero sisibatin naman sila dito. Ninosha Yuk TC with that spare of misery and also a kill. Ngayon, gamit ang Lord, mukhang papasok sa tarangkahan sa taas ng kupunan ng Onyx 9 Lives. Traction Pulse connects to 1. Lord marches inside, pero aatras muna yan ng Onyx 9 Lives. Susubok muna ang Onyx 9 Lives na mag-reset. Pero anong reset? Change target lang. Change target. Nakita ni Nosa yung Torre sa gitna. Yan naman. Ngayon nakita niya yung sa baba. Parang ang dami niyan. Bawasan nga natin. Parang sobrang lalim eh. Wala na agad yung Torre. Pwedeng i-take down na rin yung second tier turret. Doon ang target ng Onyx 9 Lives. Pero ang Team Falcons Philippines struggling to defend every single lane as early as 11 minutes. Wala nang inhibitor turret sa taas ang Team Falcons PH. Sabi ka natin kanina, it's an even game no? Biglang kumaripas. Bigla na lang nagbago yung lahat for the Onyx 9 Lives and they did not change their strategy, Kuya Joshi Cakes. Yung pa rin Zushin yung kinakapitan ni Kaloy. Oo. Diba? Pero yung pagkabuhay niya doon, sabi mo nga kanina, natulungan pa niya si Yuk TZ sa may gitna. But dahil sa fleeting time, ang bilis nag-cooldown ng kanyang ultimate, ang pinaka-prayo ay itong si Sean na sanipan. Nandiyan na naman yung combo nila and Black Kings is gonna go down. Ang kapal pa ng shield, pwede pang umabante. Summon force ni Super Marco pero hindi siya makakasabay sa sayaw. Double kill. Kasi si Marco ay mababagwisan na ng Onyx 9 Lives. Dalawa ang nawawala ngayon sa Falcon. Tatlo ang didepensa. Kaloy or Kane rather, tinatansya niya yung depensa ng Falcons. And since this is a Kimi, Few melted those minions. Sa gitna na lang dadaan ang Wildcats. Buhay pa rin naman ang 5 miyembro ng Onyx 9 Lives. Kyle TZ did everything he can to clear the minion wave and unsuccessfully hindi makukuha ng Onyx 9 Lives yung Torres sa gitna. But because of what they're doing, they're pushing Team Falcons away from the win dito sa game number 1. My Lord na naman in 5 seconds. Nauna na sa posisyon ang ibang mga Wildcats pero ang mga Falcon ay hahabol din. Hindi papayag ang Falcon na tumambay na lang sila dito sa kanilang base. Again, ayaw nilang ibigay talaga yung control sa Onyx 9 Lives kasi magtutuloy-tuloy yun Moskov to Diba? But this time, Yuk TZ kasama siya doon sa Lord at mukhang irarush nila to. Flap TZ sa may backline, si Kyle ay makikita naman ni Lanzo sa may likod at Horned Rose, Phantom Execution, pero ito na naman yung Zushin combo! May kasama pang si Bat, nasibak si Flap, kasama na rin doon si Kyle, Few will also fall down! And this is a disaster for the Team Falcons Philippines, a wipeout for the Wildcats! Plus the Lord, hindi na nga kailangan pangintayin na magmarcha. Humardguard pa kay Kaloy kay Sean and they were able to take the Falcons down. The Wildcats, being the wildest form that they can, will take this game against Team Falcons Philippines. Wala pa